Minsan sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao, nakakagawa pala tayo ng mga bagay na pagsisisihan natin dahil sa pagka-obsess ng binata sa kanyang stepsister, nagawa niya tong ipakidnap. Matanggap kaya ni Chantal na ang tinuring niyang kuya ang sumira sa kanyang buhay? Prologue. Sir, nasa mansyon niya na po siya. Pinatay ni Tom ang tawag nang marinig ang balitang yon mula sa kanyang tauhan. Ngumisi siya at pinaharurot ang kotse niyang minamanihuan pabalik sa kanyang mansyon. Pagdating niya doon, dumiretso siya ng CCTV room at pinanood ang bihag na nakakulong sa underground. Tom touched the screen. He smirked again while watching the girl peacefully sleeping at the bed. By his thought, he dragged his hand away from the screen. He almost forgot that the girl is his stepsister. Bakit mo ba ito ginagawa? Galit na sabi niya sa kanyang sarili. Can you forget about your feelings for her? Irritable niyang inihilamos ang kanyang palad. 6 years. 6 years na niyang minamahal ang dalaga. Sinusundan niya ito ng palihim at pinoprotektahan. Hindi niya na kayang dumaan pa ng ilang taon na stalker lamang ang papel niya sa buhay nito. Bukod sa stepsister niya to, hindi siya papayagan ng kanyang ama na mahalin ang babae sa tamang paraan. Isa siyang kriminal. Hindi siya nararapat para sa babaeng kagaya ni Chantal Shane Rodriguez. Nasaan ako? Nalilito si Chantal. Chantal wakes up in an unfamiliar room. It's dark and creepy. May nakasinding kandila sa paligid pero hindi ito sapat para malinaw ang liwanag sa loob. Bumangon siya at ginala niya ang kanyang paningin sa loob ng kwarto. Kumunot ang noon niya na may nakita siyang mga larawan na nakadikit sa dingding. Tumayo si Chantal. Kumuha siya ng kandila at nilapitan ng dingding. Napahakbang siya patalikod sa takot nang malaman niya na mga larawan niya ang mga to. My God! Napakapit si Chantal sa kanyang dibdib. Bakit nandito ang mga picture ko? Ang huling naalala ni Chantal, nasa labas siya ng gate ng paaralan niya na may biglang dumukot sa kanya na itim na van. May pinaamoy sa kanyang kung ano kaya siya nawalan ng malay. May tao ba dyan? Nagsimulang magpanik si Chantal. Tulong! Ilabas niyo ako dito. Maawa kayo. Bumukas ang pintuan ng kwarto. Napatakip si Chantal ng matadal sa silaw na nagmumula sa bumukas na pinto. Napatayo siya ng tuwid nang pumasok doon ang isang matipunong lalaki. Nakasuot to ng puting polo, itim na jeans at Converse sa sapatos. Natatakpan ang mukha nito ng iron mask. Sino ka? Utal-utal na tanong na Chantal. Humakbang siya patalikod. Please, huwag mo akong saktan. Sumara ang pintuan. Dahan-dahan humakbang papalapit kay Chantal ang lalaki nakasuot ng iron mask. Kinorner siya dito sa pader kung saan nakadikit ang mga larawan niya. You are mine, Chantal. Tom whispered to her ear. Since you are 12, now and then, you're always mine. Hindi may paliwanag ni Chantal ang takot na nararamdaman. Naiintindihan na niya ang lalaking nasa kanyang harapan, isang stalker niya. Sinubukan niya makawala sa pagkaka-corner dito pero bigo siya. Huwag mo nang subukan makatakas dahil hindi yun mangyayari, sabi ni Ton sa brito ng boses. He trailed his finger on her nose down to her lips and to her collarbone. Please, sir. Pwede mong gawin lahat sa akin, just don't hurt me. Chantal was crying and anxious. Chantal was still wearing her uniform. It's a skirt. Napasinghap siya na maramdaman niyang may daliri na sa kanyang hita. Kaagad niya tong tinutulan. What? Galit na tanong ni Tom. Pwede mong gawin lahat sa akin but not this one too. May pagmamakaawa niyang sabi. Tumawa lang si Tom kasunod tinuloy ang pag-akit ng mga daliri niya sa maselang parte ni Chantal. Naudlot lamang binabalak niya na marinig niyang hagulhol ng dalaga. Dali niyang nilayo ang mga daliri niya doon. Dumistansya si Tom sa kaharap. Inihilamos niya ang kanyang palad. Sising-sisi siya sa muntikan niyang magawa. Binalik niya ang kanyang atensyon kay Chantal. Pinunasan ng mga luha nito sa pisngi gamit ang kanyang mga daliri. Please sir, pakawalan mo na ako. Chantal begged. Alam kong mabuti kang tao, pakawalan mo na ako. No, I'm not, Chantal. Tom responded. I sold illegal drugs, and kill people. Lalo lumaki ang takot na Chantal sa narinig. Halos di siya makahinga sa lakas ng kabog ng puso niya. Akala niya ordinaryong stalker lamang nasa kanyang harapan, pero hindi. Isa itong kriminal. Namuo sa utak niya ang tanong na, makakatakas pa ba siya sa taong ito? Tinuloy nito ang naudlot na balak niya. Napahagulhol na lamang sa Chantal nang maramdaman niya ang daliri ng lalaki na nasa maselang parte niya. Pilikit niya ang kanyang mga mata. Napakimi siya nang sinubukan itong ipasok ang daliri sa loob niya. Oh, it's still there, Tom muttered.
I just checked it, baby. He removed his hands from her private part. He turned around and left the room. Napaupo sa Chantal sa sahig. Tuloy-tuloy ang pag-iyak niya. Ramdam na ramdam pa rin niya paano dumampi ang mga daliri ng lalaki sa maselang parte niya. Tumayo siya na maisipang tumakas. Di nakalak ang pintuan. Walang direksyong tumakbo sa Chantal. Binaybay ang hagdanan. Nakarating siya sa terrace ng mansyon. Napahinto na makita niyang lalaki sa kanyang harapan. Nakatalikod to sa kanya. You can't skip here, baby, Tom said. Ibalik niya siya sa underground. May lumapit na dalawang lalaki kay Chantal. Hinawakan siya nito sa bawat balikan. Ano bang kailangan mo sa akin? Nagpupumigla siya. You! Di ka makakaalis dito hanggat di mo marirealize na ako lang para sa'yo. Sagot ni Tom. Over my dead body, Chantal. She shouted in anger. Hindi mangyayaring gusto mo. Humarap si Tom sa babae at walang pagdadalawang isip lumapit dito. Hinila niya to sa bewang palapit sa kanya. Bitiwan mo ko? Galit naman doon ni Chantal. Tom smirked. I'll make you obsessed with me. Chantal demonically smiled. Her fear turned into anger. She pushed the man away from her. This time she succeeded it. Malaman kaya ni Chantal na stepbrother niya ang may kagagawan sa lahat ng likod ng maskara? Narito ang ating unang kabanata. Hello everyone, do you miss me? Palapit si Tom sa dining table. Kitang-kita niyang pagkabigla ng mga taong nakaupo roon. Ngumiti siya habang umupo sa bakanting upuan. Nagtawag siyang katulong para humingi ng pinggan. Binigyan naman siya nito. Nalagyan niya to ng pagkain na para bang di siya naglayas ng 8 years. Nakatitig pa rin si Ben sa anak na kumakain. Nakasunod ang kanyang paningin sa bawat galaw ng kamay nito. Di siya makapaniwala sa loob ng 8 taon nagbalik ito. Ma'am Charlene, pababa na po si Senyorita Chantal. Anunsyo ng katulong. Natigilan si Tom sa pagsubo na marinig ang sinabi ng katulong. Lumingon siya sa bandang pintuan. Eksakto rin ang pagpasok na Chantal doon. Naparunok siya na magtagpo ang kanilang mga mata habang papalapit ito sa dining table. Para siyang na-hypnotize sa brown ng mga mata nito. Chantal is a half Filipino, half Spanish, kaya ganoon na lamang ang angkin nitong kagandahan. Ang matangos itong ilong, manipis na labi at oval-shaped itong mukha. For him, ito ang perpektong kagandahan para sa kanya. Tumikim ang padre de pamilya. Napakurap-kurap si Tom na layo ang paningin sa dalaga. Bumalik siya sa pagkain hindi niya na ulit inalalayan ng tingin sa Chantal. Baby, do you remember him? He's your Kuya Thomas. Pagpapakilala ni Charlene. Umupo si Chantal sa upuan na katabi ng inuupuan ni Tom. I know him, Mom. Good morning, by the way. Binaling niya ang kanyang paningin sa stepfather niya. Good morning, Tito. Good morning, Iha. Balikbati ni Ben. Nakikinig lang si Tom sa mga kasama. Tuloy-tuloy siya sa pagkain. Halos mabilaukan siya nang dumakong paringin niya sa hita ng katabi. Naka-24 tokit bahagyang nahawi ang damit na suot. Chantal was wearing red nightrobe. She smirked when she noticed Tom was looking at her thigh. What's wrong, Iyo? Charlene asked. Nothing, tita. Sagot ni Tom. Uminom siya ng tubig. Kamastang bahay sa Amerika, Iho? Tanong ulit ni Charlene. Nagpatuloy ito sa pagkain. Kumunot ang noon ni Tom. Nabaling ang atensyon niya sa ginang. Napaisip siya kung paano sumagi si utak nitong nasa Amerika siya. Your dad said nasa Amerika ka. Ang tagal namang bumalik. It's already 8 years, right? Saan ni Charlene? Bahagyang kumakain. Bahagyang tumawa naman si Tom. Napatingin siya sa kawalan. Di siya makapaniwala sa narinig. Nagsisinungaling ang ama niya tungkol sa nangyari 8 taon na nakakalipas. Han, I'm sure his life there was... Sagot ni Ben. Kumain ka na, may pupuntahan ka pa, di ba? Oh, I almost forgot. I have an appointment to my dermatologist, Charlene said. Tinapos na niya ang pagkain at nagmamadaling tumayo. I have to go, baka malate pa ako. Paalam nito at umalis. Hindi na bumalik si Tom sa pagkain. Tumayo siya at tumalikod sa pagkainan. Aalis na rin sana siya dito na magsalita ang kanyang ama. Saan ka pupunta? Tanong ni Ben sa anak. In my room. Tipid niyang sagot. Sumulyap muna siya kay Chantal bago tuloy ang umalis. Kabisadong-kabisado ni Tom ang pasikot-sikot na mansyon. Di rin naman kasi ito nagbago eh. Umakyat siya ng 2nd floor at pumasok sa 2nd kwartong nararoon. Ang pagkakatanda niya ito ang kwarto niya. Pagpasok niya napangiti siya na makitang di nagbagong loob at ang linis nito. Halatang kahit wala siya dito ay naalagaan pa rin. Humiga siya sa kama. Pinikit ang kanyang mga mata.
Nakaramdam siya ng kaginhawaan. Pakiramdam niya, sa tagal-tagal niyang naligaw sa wakas, nakauwi na rin siya. May kumatok sa pintuan ng kwarto. Bumangon si Tom para pagbuksan kung sino mang nasa labas. Lumiwanag ang mukha niyang makita roon si Chantal. Pwede mo ba akong ipagmaneho? Agad na sabi nito. Nakasuot pa ito ng uniform. Tinukulan ni Tom ng tingin ng kabuuan ng dalaga. She was wearing the same uniform 2 years ago when he kidnapped her. Muling nagbalik sa kanyang alaala ang mga sandaling iyon. Kuya, can you? Chantal asked again. Naparunok si Tom. Sure, saan ka ba pupunta? It's obvious, she's going at school. But to entertain her, Tom still asked, what do you think? Saan ako pupunta? Pilosopong tanong ni Chantal. Of course, sa school, diba? I'm wearing uniform, kuya. Ngumiti si Tom. Yeah, I know. Bilisan mo dyan. Ani Chantal, tsaka unang bumaba. Inintay niya ang lalaki sa parking area ng mansyon. Dumating din naman to kaagad. Pinagpuksa ni Tom ng pintuan sa front seat ang dalaga. Pumasok din kaagad ito. Dumiretso siya sa driver's seat at nagmaneho. Na nasa kalagitnaan sila ng kalye, napansin niya ang tattoo sa leeg ni Chantal. Habang bahagyang hinawi nito ang mahaba nitong buhok. Nakita ni Tom ang tattoo pero hindi ang kabuuan nito. Nangiibabaw ang kuryosidad niya. What's on your neck? It's a tattoo, right? Nagsalin-salin pa ang kanyang paningin sa kalsada at sa dalaga. Daling tinakpan ni Chantal ang tattoo niya gamit ang kanyang palad. Galit siyang tumingin kay Tom. Namumulan na siya. Ayaw na ayaw niyang may makikita sa tattoo niyang ito, kaya naman palagi niyang nilulugay ang kanyang buhok. Ramdam na ramdam ni Tom ang galit ng dalaga. Why, may nagawa ba akong mali? I'm just asking. Next time, wag mong tingnan. Singhal naman ni Chantal. Sorry, hindi ko na to titingnan. Paghingi niya ng tawag. Biglang natahimik. Tinoon ni Tom ang pansin sa pagmamaneho. Naabot ng kanyang paningin ang paaralan kung saan nag-aaral si Chantal. Huminto siya sa entrance nito. We're here, Tom announced. Kumunot ang noo ni Chantal. Bakit mo alam na dito ako nag-aaral? Di nakagalaw si Tom sa tanong ng dalaga. Nakatitig lamang siya dito. Nag-isip siya kung anong isasagot. Di naman kasi niya po pwedeng sabihin ang totoo. Chantal patiently waiting for Tom's response. She don't have a plan to get out of the car. Umayos siya sa pagupo habang kaharap ang lalaking bukas-sara ang bibig. I saw it in your ID. Finally, Tom said. Napatingin sa Chantal sa suot niyang ID. Nagibit balikat siya at saka bumaba sa kotse. Wala kang sinabi ng kahit na ano. Kumuway lang siya dito at saka tuluyang pumasok sa pinapasukan. Bubuntong hininga si Tom. Almost. Binalik niya sa pagpapatakbo ang kotse. Bumalik siya sa mansyon ng kanyang ama. Naabutan niya sa parking area ang ama niya na parang may hinihintay. Can we talk? Tanong ni Ben paglabas ng anak niya sa kotse. Humarap si Tom sa ama niya. Sure, anong pag-uusapan natin? Lumayo ka sa mag-ina ko. Mando ni Ben. Tumawa si Tom. Mag-ina? How about me, Dad? Ano ko sa'yo? Alam ko kung ano mga pinagkagagawa mo sa loob ng 8 taon. Pag-iiba ni Ben ang paksa. Ako ang mayor sa bayan na to. May koneksyon ako para malaman ang bawat galaw mo. Nanigas ang bagang ni Tom sa galit. I just did it to save my life kasi pinabayaan ako ng ama ko para magpakaama sa iba. After 2 buwan pa lang namatay ang ina ko. May panunumbat niyang sabi. Hindi kita pinalayas. Singhal ni Ben. Well, totoo naman eh. Hindi siya nito pinalayas. Siya ang kusang lumayas para maghilam ang galit niya sa ama. Let's stop this, Dad. Ani niya at saka pumasok ng bahay. Dumiretso siya sa kwarto niya. Hinubad ang sapatos sa suot niya, tsaka humiga sa kama. Pinikit ang mata para na matulog. Nagising si Tom nang maramdaman niyang may presensya ng tao sa kanyang tabi. Immediately, he opened his eyes. Chantal's perfect face seeing the view. She has a naughty smile, his forehead puckered. Hi, kuya. Her voice is innocent and sweet. How's your sleep? What are you doing here? Di ba may pasok ka? Nagtatakang tanong ni Tom. Daling umupo si Tom sa kama. Pinukulan niya ng tingin ng kabuuan ng dalaga. Nakasuot pa rin ang uniform. Umusog to palapit sa kanya kaya napalunok na lamang siya. 1 hour lang pasok ko. Sagot ni Chantal. Kuya, pwede ba akong humingi ulit ng favor? Paglalambing nito. Napalunok ulit si Tom. Sige, what is it? Can you accompany me to my tattoo artist? She begged. Kumunot ang noo ni Tom. No, tanggi niya.
Ink's not good to your skin? But I'm not virgin anymore. A stalker kidnapped me and took it 2 years ago. He demolished me almost day and night. See? Pinagsawaan na ng lalaki ang balat ko. Komportabling sabi pa ni Chantal. Naalala nito ang isang linggong bihag niya si Chantal. Yon ang pinakamasayang mga araw ng buhay niya. Pero alam din niyang bangungot iyon para sa dalaga. Don't tell anyone about it ha, especially Mom. She will get mad at me, Chantal said. She already changed her garbs into miniskirt. Nagmamaneho si Tom papunta ng tattoo shop. Sinamahan niya ang dalaga. Hindi niya ito matiis at gusto na naman niyang palaging nasa tabi niya ito. Sumulyap siya rito at kagad din niyang ibinalik ang mga mata sa kalye. Nabigla siya nang ilapit ni Chantal ang mukha nito sa kanyang leeg. Bigla na lang niyang inihinto ang kotse sa tabi ng kalye. Chantal groaned. What the hell, Chantal? Crisostomo shouted. What are you doing? Chantal's face was still on his neck. Lumunok siya na maamoy niya ang hininga nito. Kiniyom niya ang kanyang kamao para pigilan ang sarili na po pwede niyang magawa. Para siyang nakadikit sa kinaupuan habang di pa rin tumitigil si Chantal sa ginagawa. Crisostomo swallowed hard again. Chantal, you're making me... Shit. You making me what? Chantal asked innocently. I just want to smell your perfume. Pareho kayo ng smell ng kakilala ko? Umayos siya ng upo. Seryoso siyang nakatingin sa harapan ng sasakyan. Umakto siya na wala siyang ginawa. Don't do it again. Galit na sabi ni Tom. Bumaga siya ng hininga para ibalik sa wisyang sarili pero bago siya, binuhay niya ulit ang makina ng kotse at muli itong pinatakbo. You don't know what you did, Chantal? I really don't know. Piloso pong sagot ni Chantal. Muli tinabi ni Tom ang sasakyan. Hinubad niya ang seatbelt na suot at sinakmal ang batok ng dalaga. Hindi na niya ito papalapit sa kanya. Matiim niya tong tilitigan. Inosente naman sinalubong na Chantal ang bawat titig ng lalaki. Don't try me, baby. Tom seductively said, You never know what I'm capable to do. Kuya Tom? She murmured his name. Lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Tom. Dahan-dahan niyang binitawan ang batok ng dalaga. Sumandal siya sa backrest habang nakatitig sa kawalan. Tumikim sa Chantal dahilan para mapalingon sa ulit dito. Tinitigan niya na mabuti ang dalaga. Her face expression saying that she don't understand what is happening. Tumikim si Tom. Chantal, forget what I said and what I did, okay? Tipid na sagot ang dalaga. Tiimbagang na muling pinatakbo ni Tom ang sasakyan. Tahimik siya na nagmamaneho. Pinukulan ng sulyap si Chantal. Nakasandal ang ulo niya sa backrest at napapikit ang mga mata. Nagsarin-sarin ng kanyang paningin sa kalye at sa dalaga. What Tom did to Chantal is in the past. Made like 2 years like a nightmare. He enjoyed 1 week sa kanlungan nito, pero pagkatapos nun araw-araw naman siyang inuusig ng konsensya. But right now, the conscience of them gradually disappearing. Nasaan na tayo? Tanong na Chantal. Minulat niya ang kanyang mga mata at ginalang paringin sa labas. Kuya, I'm asking. Malapit na tayo. Sagot naman ni Tom. Binigay ng dalagang address ng tattoo shop bago sila umalis ng bahay kaya't alam niya kung saan paroroon. Kuya, anong work mo? Biglang tanong ni Chantal. I heard Dr. Gian is your boss? I am one of his personnel. Sagot pa nito. Totoo rin naman ang sagot niya eh. Di lamang niya nasabi ko ng totoong trabaho niya. Yun ay ang pagbebenta ng illegal drugs. But I also have a business. Ikaw, bakit ka nagtatrabaho bilang yaya? I just want to experience something new. That's it. Sagot naman ni Chantal. His mouth turned into, oh, he was amazed. Chantal is rich. She inherited businesses from his father who died in an accident. Unbelievably, she worked as a nanny. Nakarating na sila sa tattoo shop. Pinark ni Tom ang kotse habang pumasok naman si Chantal sa loob ng shop. Sumunod pa siya sa loob. Naabutan niya si Chantal doon na merong kausap na lalaking tattoo artist. Humawak agad siya sa bewang ng dalaga. Sino siya, Ma'am Chantal? Tanong ng tattoo artist. This guy? Tinuro ni Chantal ang lalaking bagong dating. I am her boyfriend. Agaw agad ang eksena ni Tom. Proud pa niyang sinabi ito. So stop talking to her. Kunot noong humarap si Chantal sa katabing lalaki. Tinurot niya ito sa gilid para kunin ng atensyon pero mukhang wala itong balak na harapin siya. Peke siyang umubo pero ganun pa rin. Pekeng tumawa ang tattoo artist. Peke siyang umubo. Naku sir,
Hindi po kami talo ni Ma'am Chantal. Paliko po ako. Nagtatanong lang naman po ako sa kagwapo niya po eh. Napakagitlabi pa ang bading. Natawa na lamang si Chantal. Sapo-sapo niya ang tiyan niya sa kakatawa. Umalis sa harapan nila ang tattoo artist. Tsaka lamang humarap si Tom sa dalaga. Grabe ang nararamdaman niyang hiya para sa sarili. Maski siya hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas na loob para masabi ang mga katagang iyon. Boyfriend, ha? Anas ni Chantal bago niya iniwan doon ang lalaki. Boyfie, pwede mo ba akong samahan sa loob? Pangiinis niya. Tumigil ka na. Pinoprotektahan lang naman kita eh. Kuya mo ako kaya dapat talaga kitang protektahan. Pagdadahilan ni Tom. Biglang humalik si Chantal sa pisngi nito. Thank you for protecting me, kuya. Sabi nito bago siya umalis doon na nakahagikik. Napakurap-kurap na lamang si Tom sa tinawag na yun ni Chantal. Para siyang pinako sa kinatatayuan. Napahawak siya sa pisngi kung saan humalik ang dalaga. Sinubukan talaga nitong pasensya niya at hindi rin alam kung hanggang saan ang pagtitimpi niya. Humakbang si Tom para sundan si Chantal. Bigla, humarang sa daraanan niya ang tattoo artist na nakausap nila kanina. Pinukulan niya to na masamang tingin. Sir, pinasabi ni Ma'am Chantal dito na lang daw po kayo maghintay? Maarting sabi ng tattoo artist. Sa singit. Kasi magpapatato eh. Namilog ang mga mata ni Tom sa narinig. Umalis ka sa daraanan ko. Papasok ako. Pero sir, aalis ka? O susuntukin ko ang mukha mo? Banta pa niya. Tumabi rin kaagad ang bakla. Natakot sa banta niya. Ang tangkad ba naman niya? Sapat na yon para ba takot to sa kanya? Daling pumasok si Tom sa kanyang kwarto na pinasukan ni Chantal. Marahas niyang sinila ang pintuan na kinabigla naman ng mga tao na nasa loob. Napaupo na lamang din si Chantal sa kinahigaan na makita ang kuya niyang galit na galit. Lumapit to sa kanya at marahas na dinampot ang kamay niya. Hinila siya nito dito kaya siya bahagyang napatalon. Hinablot ni Chantal ang kamay mula sa kanyang kuya. Naguguluhan siya sa inaasta nito. Ano bang ginagawa mo, kuya? Umayos sa pagharap si Tom sa dalaga at saka sumagot. Really, huh? Ipapakita mo ang private part mo dyan? Galit niyang sabi. Kuya, you're so overacting. She's a woman. Tukoy pa ni Chantal sa tattoo artist na kasama nila sa kwartong kinaroroonan. So, lumabas ka na. Para naman magsimula na kami. Umiling-iling siya. No, malay ko ba? Baka lesbian yan eh. Tinuro niya ang kasama nila sa kwarto. Sumasakit na ang ulo ni Chantal sa inaasta ng stepbrother niya. Nanggagaliitin na rin siya sa inis. Bumuntong hininga siya para pakalmahin ang sarili bago nagsalita ulit. Kuya, my body is not innocent anymore. In fact, someone... Naputo lang sasabihin ni Chantal nang siniil siya ng halik ng kuya niya. Nambilog ang mga mata niya. Nang pagkabigla, gumalaw din ang mga labi nito. Kabaliktaran naman ang kanya. Masyado siyang nabigla sa ginawa nito para makagalaw. Hawak ito mambatok ng dalaga habang magkalapat ang kanilang mga labi. Naiinis na siya sa katigasan ng ulo nito at saka ayaw niyang marinig ang sunod pa nito na sasabihin dahil tiyak siya na tungkol na naman to sa ginawa niya 2 taon na ang nakakalipas. Pinakawalan ni Tom ang labi ng dalaga. Alis na tayo dito, okay? Tumango lamang si Chantal. She was still shocked. Pilo namang ngumiti si Tom. If you want, ako magtatattoo sa'yo. Kahit sang parte pa ng katawan na gusto mo. Sumimangot naman si Chantal. As if you know how to tattoo. I know, baby. I know. Pilo ulit siyang ngumiti. Nagpahila lamang si Chantal sa kuya niya palabas ng doon sa shop. Isinakay siya nito sa kotse at umalis na ito doon. Habang nasa loob sila ng sasakyan, isinandal niya ang kanyang katawan pa sa backrest. Patago siyang umiti na parabang may nangyaring vapor sa kanya. Nakabalik na sila ng bahay. Unang lumabas si Tom ng sasakyan. Walang lingon siyang pumasok sa kabahayan. Dire-diretso siya sa kwarto niya at marahas na nilaglag ang sarili sa kama. Napakunot noon naman si Chantal na nakasunod dito. Nakatayo siya sa harap ng pintuan nito. Balak niyang pag-usapan na nangyari sa kanila, pero huli na ang pumasok na rin sa kwarto niya. Padabog umupo si Chantal sa gilid ng kama niya. Her mind still thinking about what happened earlier. Hindi siya makapaniwala sa inaakto ng kuya niya, as if ito ang hinalikan. What the heck? Mura pa ni Tom.
Bakit ba hindi mo makalma ang sarili mo pagdating sa kanya?